Ang binabanggit ko pong election lawyer, ito pong si Attorney Romulo Romy Macalintal. Binanggit din ho niya na ang kapangyarihan po sa pag-postpone ng mga halalan ay hindi dapat manggagaling daw sa Kongreso, kundi sa inyo, sa COMELEC po lamang kapag nakita nitong may seryosong dahilan o cause, Attorney. Tama naman po, yan naman din po ay nasa Section 5 ng Omnibus Election Code na kung sakaling merong karahasan, merong kalamidad, mga acts of God, nandun po sa kapangyarihan ng COMELEC yan. At hintayin din po namin, meron din naman po punto si Atty. Romy Macalintal, nakita rin po namin ang punto ng ating legislatura kung bakit kinakailangan magpasa sila ng naturang bill. So abangan na lang po natin kung ano po magiging kaganapan at sa ngayon naman po, hindi pa naman din napipirmahan ng ating Pangulo yung panukalang batas. Attorney, si partner MJ, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Good morning, sir. Si MJ po ito. Binabanggit kasi, sir, ng ilan sa mga maestrado ng Supreme Court yung katagang holdover capacity na hindi daw nito nire-represent ang karapatan ng taong bayan na mamili po ng mga opisyal, lalo pat, syempre, holdover capacity, meaning tapos na yung kanilang term. Ito ba'y naisaalang-alang po ninyo, sir, sa pagpapatupad ng Barangay NSK Elections Postponement bilang mga abogado po? Itong bagay po na ito kasi ay wala po sa Commission on Elections. Ito po ay parte ng isang political na exercise. Kaya nga po kung ito ay nasa batas, kami naman po ay hindi naman po pwedeng makialam dyan. Halalan lang po ang sa amin. Kaya nga po ang pagtatakda ng halalan ng COMELEC, it's either nakalagay mismo sa batas, nakalagay sa saligang batas, o kaya po sa desisyon ng ating Supreme Court kung saan tinatakda po yung halalan. Hanggang doon lamang po ang mandato ng COMELEC, Sir MJ, Sir J. Apo, meron dong nagaganap ngayon, sir, na election fatigue sa ating mga botante. Nabanggit po kasi ng isang opisyal, isang governor sa Mindanao na yun nga, may election fatigue daw. Dahil sunod-sunod ang mga botohan, meron pa kayong pinaghahandaan na parliamentary polls sa Bangsamoro Autonomous Region. Hindi din naman po namin inaalis yung punto na yan, ano? At may kanya-kanya pong punto de vista kasi ang ating mga political branches ng government, lalong-lalo na sa legislature, sa executive. Basta ang importante po kasi dito sa ating demokrasya ay nasusunod ang batas. Kaya po kami, since ang pinakahuling batas na nagtatakda, yung pong desisyon ng Supreme Court sa Macalintal versus COMELEC, tuloy lamang po kami dito. At any rate po, kung ano man ang maging resulta, i-postpone man ito, dalhin sa Supreme Court, makakaasa po kayo na tatalima ang COMELEC sa mga lituntunin na ito. Opo, sir, kamusta na po ang paghahanda ninyo sa BARM parliamentary polls? Napakaganda po ng paghahanda natin. Ito pong sa loob ng Agosto ay sisimulan na po namin ang pag-iimprenta ng balota. Ang ating pong sistema ready na, na-test na po, na-certify na ng international certifier. Nakadeposito na rin po ang ating source code sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May binago po kasi kami, Sir MJ, Sir Jade. Ayon po kasi sa Bangsamoro Electoral Code, yung pong dapat mga kandidato dun sa political party representatives, yung parang party list nila dapat may logo. Yun naman pong district representatives na para nilang mga miyembro ng parliament na parang congressman ay dapat may larawan. So kailangan naming baguhin po yung ating sistema. At ito po'y nagawa na natin, na-certify, na-test na po. Nakapag-mock elections na po kami noong July 26, nakapag-field test na noong July 19. So masasabi po natin 100% ready na po ang COMELEC. Pag-iimprenta na lang po ng balota at pag-deploy ng makina ang kasunod. Yan, Attorney, siguro paalala muli at huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating po mga kababayan, imalinaw po ang mensahe ng COMELEC. Tuloy po ang October 13 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at ang paghahanda po sa ating BARM Parliamentary Elections at dito naman po sa ating Barangay NSK Elections. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng COMELEC at ngayon po pati ang pagrehistro ay tuloy-tuloy din po. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po, mabuhay at ingat po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, si Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita po ng COMELEC ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.